Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So gusto ko lang ho ito i-share ho sa inyo itong naging revelasyon ni Ate Girl. Hindi ko po alam kung siya ay taga Davao. So dito ho kasi mga ka-aksyon may kwento ho daw siya. Di umano di umano. Hindi po ako sure kung ito po ba ay may katotohanan ang kanyang mga sinasabi, no? So ayon dito kay ate, ang tulong daw na galing nasyonal papuntang Davao ay hinuhul daw. At dito nga ho mga kaaksyon na nawagan siya kay Secretary Jombik Rimulya. At eto po, sa sobrang galit niya, hindi niya ho talaga mapigilan na mapapamura ho siya mga kaaksyon. So eto po, panoorin at pakinggan ho natin ito kasi nakakagulat ho itong kwento ni Ate Girl, no? So eto, panoorin po muna natin. Mayong adlaw sa tanan, no? Alam mo, ang aga-aga kong na high blood, no? Alam mo naman sa totoo lang, no? Kapag ang masa ang kinantip, no? Whatever the political color is, paras kami ni PBBM, pero alam ko, no, na sa panahon ngayon na ganitong grabe ang crisis sa ating bayan, no? Ang ibinibigay ng national government, sana ibigay nyo sa tao, okay? Kasi alam nyo ngayon daw, no, ito information na to is coming from one of the barangay na staff dito sa Davao City, okay? Na ito daw mga barangay kapitan ay miniting daw ng mga Duterte, no, na ito daw i-release o nirelease na, no, ng DA ng mga bigas ay ipapahold, no? Kaya ang ginawa ngayon ng mga barangay kapitan ay ibebenta lang nila sa kanilang staff lang. Kasi ang isang sakong bigas ay mahuhulog lang sa 12214. So ito ang ito ay makukonsider na korupsyon at ako ay nananawagan sa DILG kay Secretary Rimulya. Okay? Biruin nyo, alam nyo sa totoo lang, ang totoong leader handang magpakumbaba para sa constituents nila. Okay? Hindi yung ginagawa dito, no, na ang ginagawa nila is gusto nilang magsakripisyo yung constituents nila para sa kanilang revenge. At hindi ito totoong nagmamahal sa bayan. Ito ang totoong vested interest, no? Alam niyo sa ilang days, no, na gusto ko sanang manahimik, mag-observe, no? Lalo na ito nangyayari na impeachment. Pero, no, katulad nung araw ng Davao, no? Naging parang eleksyon. No? Alam niyo sa totoo lang yung nangyari kay FPRRD, hindi niyo masisisi itong mga tao ni PBBM, no? Kasi alam nyo, kakaupo pa lang ni PBBM. As you remember si Mike Abe, di ba? Inutusan na magsalita against sa gobyerno pero hindi siya pumayag. Dahil biruin mo naman, kakaupo nga lang ni PBBM, iyan na agad. Di ba? Lalo na itong KOJC, di ba? Si Pastor Kibuloy, inutusan si Mike Abe. Kaya nga si Mike Abe nasa admin na dahil ayaw sumunod. No? Katulad ngayon, yung ginagawa nyo sa akin, no? Putang ina, halatang kagaguhan, pero tinutuloy nyo pa rin. Punyeta kayo. Tapos ngayon, ito, alam nyo, kailangan namin yung 20 pesos na bigas. Dahil ang mahal ng bigas ngayon, bakit nyo dinadamay ang mga tao dito sa Davao para sa revenge ninyo? Ibigay nyo yan. Alam nyo, pwedeng ipahuli to sa pulis eh. Kasi, I know, bago na yung direktor ng NBI, dapat ipahuli ang mga barangay kapitan na hinuhold ang mga bigas. Dapat i-monitor ito ng nasyonal. Dahil hindi na ito makatao. Ina nyo? Para lang ipaano nyo dito na walang ginagawa si PBBM. Pati itong mga dapat benepisyo ng tao, ipapahold nyo. Kaya itong ibibigay na fuel subsidy next week, no, dapat i-monitor ito ng nasyonal. Dahil ang bibigyan lang ng mga to, ito lang mga tao nilang putang ina. Ang layo nyo kay Isko Moreno. Sa totoo lang, wala kayo sa kalumingkingan. Ang isang leader handang magsakripisyo para sa constituents. Pero kayo gusto nyo, constituents nyo ang magsakripisyo para sa revenge ninyo. Yan ba yung leadership? Yan ba yung mabuting leadership? Hindi ganon. No? Putang ina ninyo. Sumusobra na kayo eh.
Sa totoo lang, no? Ito, pinarating ko na sa Presidential Action Center. I-release nyo yan. Hindi lang sa mga tao nyo dyan sa barangay, kundi sa constituents ninyo. Ang ina nyo, pati yung mga yan, gagamitin nyo sa revenge nyo para masira si PBBM. Ang ina nyo, hayop kayo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si ate girl. Nako, kung totoo ho na nangyayari ito, no, hindi po tayo sigurado dito ha kung totoo ho ang kwento ni ate girl. Pero kung halimbawa man ho, nako, kawawa naman ho, 'di ba? Dahil alam naman po natin na itong 20 per kilo na bigas ay ibinalita ho ito na nagkaroon ho ito sa Davao City. 'Di ba? Hindi ko sure kung itong kwento ni ate, kung ito ba yung 20 per kilo na bigas. Basta, kayo nang bahala mag-ano mga ka-action. Basta gin-share ko lang ho sa inyo yan, pero hindi po ako sigurado kung ito po ba ay totoo ang sinasabi ni ate girl. 'Di ba? Pero, yan po, bisa kanyang kwento, siguro hindi naman siguro ito si ate girl gagawa-gawa ng kwento, 'di ba? Kasi pwede po siyang kasuhan yan. Sa totoo lang, pwede po siyang kasuhan yan once na hindi niya po yan kaya patunayan. 'Di ba? Kasi bawat ho salita na bawat paratang na hindi po kayang patunayan ay may kaakibat po yan na pananagutan. So ito, gin-share ko lang ho sa inyo para malaman nyo rin, no? Pero hindi ko po sinasabi kung itong sinasabi ni ate girl kung may katotohanan, 'di ba? So ang mabuti na gawin natin, maghintay tayo sa mga next na mga balita. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.